Buntag pag-usap. Ayan. Welcome sa atong church service. And paspos kayong panahon no, last Sunday na karon sa month of March. Grabe ka paspos sa panahon. Mura po og gasolina, paspas po kay mo tubo. Grabe lisod kay gasolina karon, patubig ka kasi kaasa kita ang barato, nabintag kita na 100. But anyway, di na natin focus karon tungod kay we believe that God is good. Amen. And He will truly bless us na sa ato mga panginahanglan. So, today, last Sunday na yun sa month of March, and next Sunday, our first anniversary. That is City Grace Church. So, excited mo? Yay! Excited mo sa inyong mga invites? Ako excited sa mga invites ba? Pero problema pa mo ba hindi mo itong pagka-Sunday bitaw? Pero i-pray natin sila itong invites. Kaya mo man atong goal. Atong goal yun sa atong life yun, even ang goal ni Jesus, ang ipabuhat niya sa ato ang mission is kanang yung ma-share yun nato ang gospel. And sa mga tao nga wala pa yung Jesus sa kinabuhi. But anyway, today, magpadayon ta sa atong series. So, kung naka-remember pa mo sa atong series, no? The church that pleases God. Kaingon pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Therefore, we also have our ambition. So, kitang-tanan naman tayo lahi-lahi ng mga ambition sa kinabuhi. Natin gusto maabot, natin kanang ambition. And whether at home or absent, whether we are in the presence of the Lord, or whether here in this world, katmintas buhay pa ta, ang atong goal yun, ang atong ambition, nga mao gyud ang ma-please ang gyud ang Ginoo. So, wala nang ilahin ta nga, wala na tayong lahain nga goals sa kinabuhi, dulay lahat ng pang-ambition sa life. Pero pinaka-ultimate ambition, goal sa atong kinabuhi, mao gyud ang ma-please gyud nato ang Ginoo. Every time na mag-worship ta, kaning ginabuhat nato, nagpakita gyud na please ta sa Ginoo. Pero natin na-discuss na there are 5 qualities of a church that pleases God. So, remember niyo last 3 Sundays ang atong topic, last 3 Sundays. Isa naka-remember? About the Holy Spirit. The last 2 Sundays, atong ganing sa 5 qualities of the church that pleases God. So, ibig sabihin quality ka ng quality siya kanang there are 5. Atong una is a reverent church, a faith. Ang reverent church mismo ang pagtahod sa Ginoo. Every time bitaw nga mag-worship ta sa Ginoo, kanang nagi pagtahod sa iyang pagkabalaan. And then number 2 is a faith-filled church. Kinahanglan feel kita sa pagtuo, walay pagduha-duha. Na-remember din yung tulo ka butang nga nakapatan imong gamay nga paglantaw sa Ginoo tungod sa imong faith nga unsa man, stagnant faith. Remember mo? Conditional faith sa tong last. Safe faith. Uy, murag nag-codex mo Murag naalat mo sa school So, recitation. Very good. So, na may prize next year. Okay. So next is last 3 Sundays, second Sunday sa month of March, we discussed about a bold church. So ano ibig sabihin ng bold church? Is, okay, basta na to. Ready? 1, 2, 3, go. Is a church that fearless, confident, and unapologetic about its faith. There's not afraid to take rest and stand out. Ibig sabihin po ng bold faith, hindi ka ho nahihiya na ipakita na ikaw ay follower ni Jesus. Amen. Ang galing ko mag-Tagalog And every time ko mag-Tagalog naanap ko sa Maguindanao sa Bicol. So, a bold church or ang church, galing ko sa kanya, ang church is not about the building, the structure. Church is us. Kita ang church. So, ibig sabihin, ang makapaplis sa Ginoo, kanang mga Christian o mga tinuod na follower ni Christ, nga dili gud maulaw gud ipakita sa imong classmate, sa imong katrabaho, sa imong mga silingan that you are a follower of Jesus. Amen ba? Amen. So ayo ka ula, for example na ko last tong business ko nga sa sa Cotabato City. Nag-eskwela ko og school nga or sa city nga 90% dili mga Christian. Nya 10% naming Christian nga hinsuraan. Alam mo na. Actually, joke to siya. Pero tinuod ko sa akin. So, imagine, 90% sa community yun. Sa Cotabato City, dili yun mga Christian.
So nagpaila ko dito that I'm a follower of Jesus and I'm a pastor. So ang tawag nila sa ako dito is Kuya Pastor. Usahay ang tawag sa mga is Kuya Pare. And daghan mga Christian dito, kanang mga tinugang follower ni Christ, wala din sila nagpaila sa ilahang pagka-Christian that they are follower of Jesus. Kaya mahadlok sila. Mahadlok sila i-bully, mahadlok sila i-threat bitaw, hadlukon. Kaya every time na mag-share ka sa gospel dito, kung ano juga ba, tapukan ka dito, i-bully ka, hadlukon kay nana ba. But dito nga part sa akong life sa akong kinabuhi. Naka-start ko dito small group sa Cotabato City. And then wala ko nila ginabully. So ginapakita gid ako na I am a true follower of Jesus. Pag magpakita mo mo the true follower of Jesus, it doesn't mean nga how sa doctrine. It's about life kasi it's about how you live. Kaya diha nag-matter ang atong Kristyanismo that we are true a follower of Jesus kung makita gid sa atong kinabuhi, and they will respect us. Based on my personal experience, even ilang mga head dito sa Muslims, mga head nila, mga teachers ng mga head, nag-lead sa mga Muslim, they respect me. Kaya wala po na ako sila giunsa. So ibig sabihin, mabless ang tao sa imuha, makita si Jesus sa imuha, sa imuhang pagka-bold, tungod kinakita nila sa imong kinabuhi. Ayaw kaulaw sa imong anak. Ayaw mo nga, follower ko ni Christ. Kaulaw ba ka? Ayaw ko, anak po na lang na. Hey guys, follower of Jesus, hindi ko na po. Kanang how the way you live, nagpakita na gid nga ikaw tinuod ng follower of Jesus. Muna usahay mahadlok magpakita og maayo ang Christian, muna makisabay sila sa unsay dagan pud sa kalibutan para natin kita og belongingness. Ano ba? Instead nga kita ang mayong different, kita na bilong sila. Taasan ako no. So muna pangutana second Sunday sa March. Are you bold about your faith in Jesus? So kumusta man ka sa imong faith, sa imong silingan, sa imong pamilya, sa imong mga classmates, sa imong mga katrabaho? Nakita ba nila si Jesus sa imong kinabuhi? So today, kung muna naman taan ang topic, that's 2 Sundays. So karon, magpadayon ta sa ato ikaupat. But before that, mag-pray sa ta. Father God in heaven, Lord, thank you so much for this day, for the last Sunday of the month of March. Thank you, Lord God, sa imong pag-bless ka namo Ginoo all throughout this month, Ginoo. Salamat kay Lord sa imong pag-guide. And thank you, Lord God, for this fellowship na among gibuhat karong adlaw, Lord God, to honor you, to worship you, Father God, because kabalo kami Ginoo Diyos that you are holy. Ikaw balahaan nga Diyos, Lord God, deserve mo ang tanan mong pagsimba. And Lord, as we continue to our series, Lord Father God, guide us, Lord God, intervene sa matang sa kinabuhi Ginoo. And I pray, Lord God, na pinaagi ng message Ginoo, mas the more para mo ma-accept ang matag-usa, the more mo ma-love ang matag-usa, so we can unite and please you, Father God. And help me, Lord, as I speak, give me wisdom, speak to us, Lord. And tutuloy ko Ginoong Diyos sa mga butang na dapat akong isulti o sa mga butang hindi dapat isulti. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, padayon ta sa atong series. Next is a unified church. So when we say unified church, usay nini sulod sa inyong una-una? Wala akong advertisement, United Homes. So when we say unified church, is a diverse diverse community. Ibig sabihin diverse means lahi. So we have different. It's a diverse community of believers who, despite their differences, function as a single spiritual organism under the headship of Jesus Christ. So ibig sabihin, ang unified church, natin lalahi ng mga barog, lalahi ng mga barog, lalahi ng mga character, lalahi ng mga attitude, lalahi ng mga naandan, lalahi tao taste, di ba? Lalahi tao ganagit ay mga differences, lalahi kita. So, ang unified church is kanabang maskin despite sa atong pagkalalahi, naisa ta tungod kay naay nag-lead sa atua ug tungod kay naay gibuhat si Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo
para mausap ang tanan. So there are it is defined by several key biblical principles. Number one is a single body with many parts. So ibig sabihin, the primary metaphor is the human body, just as the body has many different parts, eyes, hands, feet, etc., that perform unique function. A unified church consists of many individuals with different spiritual gifts working together in harmony. Ibig sabihin, ang unified church, pura ba i-define siya as a single body ba? Ang atong lawas nato na ginidaghan kayong nga parts na ay kamot, usay function sa kamot. Ha? Ang manghilabot. Usay function sa kamot. Mo work, tama, mo work siya, mo kaon mo na noon. Mo tama mo kaon. So daghan kay siya function, di ba, sa trabaho, sa eskwela, di ba? So usa pa, ang tiil, usay function sa tiil. Maglagdaag. Ano sa ba? Maglakaw, di ba? Usay purpose, usay function sa eye para sino na yun. So to, usay gani para manghimangtay sa uban. So ang purpose sa eye is para makakita, tama? So na uban nga dili ka kita, pero kay kita makita man ta, mo tanaw na to unsa ang maayo, di ba? So next, ang ilong, usay function sa ilong. Pagting paniudto na makasimot kag bulan sa imong silingan. Kada yung mga probinsya bitaw makasimot kag mga luto sa silingan na nagudto ana ba. So say function sa baba para mangliba. So ang purpose sa baba, so mo lagi na ninindot nga purpose na i-function ng atong parts sa atong body, same thing. And this same thing sa unified church. Lahi taog function, di ba? Na ay sa kodri, na ay sa music, tama? Na ay maayo mo istorya, maayo mo welcome, di ba? Na ay itsuraan, na apoy pugi, may itsuraan, may itsuraan, may tanan, di ba? Mga itsuraan mo kita. Basta anak sa Ginoo, hindi panglaban na to. Gwapo na siya kung anak sa Ginoo. Hindi panglaban na to. Next, I define several key principles. Number two is oneness, not sameness. Ano ibig sabihin ng oneness and sameness? Kung tayo siya different. Biblical unity is not uniformity. Ano ibig sabihin? Gets ninyo? Yan. Tabangin ko ninyo. It does not require everyone to look, act, or think identically. Instead, it is a unity in diversity, where people from different culture, languages, and backgrounds are bound together by a shared gospel. Ibig sabihin po ng oneness, not sameness, kada mo nakaangay bitaw kang parehas lang kita, mag-uban ta, mag-friend ta, ano ba? So ibig sabihin po ng oneness po, or not sameness, kada bang maskin sa imuhang different, for example, sa small group. Last kagahapon, ang small group ni sa Mintal Camilla, na aming mga invites, nagbalik sila, naagi ka ng mga lalahig ng mga differences. Lalahig yun ba? Naay ka ng maistorya, gamit mo istorya, napahilungan kaayo, kung istorya, okay po. Naipagpud nga, labi na ka ng ting snacks. O, ting pagkaan naman, naipagpud nga, kwantit kayo, ba? Pero, despite sa inana nga differences, dihan yung makita yun nga, maskin maging sino ka man, mamahalin pa rin kita. So, nakuha ninyo, so yan ang oneness, not sameness. Dili kay kung sila nakaangay ka, mura po tayo mo ang ikauban. Next, number 3, last is, it is defined by several key biblical principles, maintained through love and humility. Because humans are naturally prone to selfishness. You know ba? You know? Yes. The Bible is emphasized that unity must be maintained or kept through the bond of peace. Kana bitong miskin nasuko na ka pero imong tungod sa atong tungod sa relasyon ba? Tungod sa nga maskin inana ka pero dawatong yuti ka. Ang pangutana, tanawa imong katapat. I-accept na ba lang nimo? Yan. Imo na ba gi-keep na? I-keep nimo ang iyahang personal nga kinabuhi tungod kay gusto mo peace. This requires believers to be what? Humble, gentle, and patient. Muna ko gina-practice karon sa D-group. Patient. What is patient? Long suffering. Ano na siya ang patient? Kana usahay bitaw nga gusto ka mo correct pero Lord kabalo ko nga ikaw gyud ang mo correct.
So ano ba? So despite sa atong mga differences na magita sa work, labi na sa panimalay, nabi tayong mga differences sa panimalay, mga igsuon, di ba? Na ay manghugas, na apoy dili manghugas. Na ay manghinlo, na apoy dili manghinlo. So ayaw tanawa yung igsuon. So saan na siya? So ano ba? So lalahay itag function, lalahay itag mga natin mga differences sa kinabuhi. Pero it doesn't mean nga dili kay accept. Especially if you are bound in the family of Christ. Dawatan yun ka maging sino ka man. So walay gipilit din eh. Kaya naman, this family, kitang tanan makasala man kita. Amen ba? Tinoon? Makasala man kita tanan. Ikitang tanan gipasaylo kita tanan sa Ginoo. Grasya ra gyud ni Lord. So muna ngayon tanawa kung sa different niya nga murag mulahi ka, musiparit ka sa iya. Dawata siya. Dawata pud ko ninyo. Okay na ba? Dawata ko ninyo. Muna ingon ni Jesus, ang prayer ni Jesus, John chapter 17, verse 22-23. My prayer is not for them alone. I pray also for those who believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you give me, that they may be one as we are one. I and them and you and me. So that they may be brought to a complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Paano na to mapakita sa tibok kalibutan that Jesus Christ is our Savior? Kung mismo dili sa sulod sa atong community sa church, dili ta magkasinabot. Nagkuha ninyo? Dili ta magkaroon unity team. Diba na may unity team, diba? So, pagkadaog na, nagbulag-bulag na noon. So, ina natin natabo sa atong politics. So, ano yung tapos sa itong mga churches karon? Marami kay mga churches nga nagbungkag. Tungod kay dili nila ma-embrace ang differences. Naamong tilalahig yung mga tilalahig ng mga character, mga attitude. So kung dili na to madawat ka, dili na to mapakita ang love paano na to ma-share sa uban sa mga tao nagapalibot sa atuwa? Ang kita gipasaylo na sa Ginoo, kita gihugma sa Ginoo. Kung mismo sa sulod sa atong community sa church na to, dili na to na mapakita. Amen ba? Amen. So even sa panimalay, kami ito sa panimalay, sa usamis, muna mag-lisod may pag mag-away ang mga mag-igsuon ito, dapat hilom lang yun, kaya hindi gusto nga makadukang silingan. Siyempre nakabulog sila that you're a follower of Jesus, every Sunday makita sila, mabaktas ka dito, wow igsuon, wow dress, diba, made kay-ukay. So, inana ba? So kung sa pamilya palang daan, nagbubot na, kung gusto kang mo share, mapakita si Christ sa mga silingan ko nga na dunay pamilya, pero kamu bubot ba ko sa iyong pamilya, kung saan mo na. Diba? So remember na ko dito sa Migsayap, nagsilingan dito nga, murag kada festa, kada mag-inom sila, wala gyud panahon nga dili sila mag-away mag-solve. So pagkay gyud ka, di mo kaya subagay lang ang pagtagan, kan dumog yun, magtukod-tukod rin ba? Pero kung maka-advise, dapat inalim, sa ako advice ko kanya, kamo gani mag-away mo, lisod ka na kung ang pamilya mag-away, lisod ka na yun. Especially kung yung family mo is a believer, lisod yun kaya na nga, maka-take advice to other people, mapakita si Christ. Kung mismo sa akong panimalan ito, hugutan. Tarawag karon, kung sagit ang hitabo sa atong kalibutan karon. Then, muna prayer ni Jesus yun nga, gusto sa Ginoo nga maisa kita, lalahi man taog mga culture, lalahi man taog mga ginatunan, lalahi man taog ginakadakan, nakasanayan sa atong pamilya, sa church, kung asa ka mga na church. Pero ang gusto sa Ginoo nga mausap kita sa iya. Makigugma ay mapakita na ito ang gugma. Kung nahigugma ta sa Ginoo, mo usab nga nahigugma po ta sa ato ang isikata. Amen ba? So, love pa nimo imong neighbors. Concern pa ka sa ilaha. Every time nga na sila alsahon, mutabang ba ka? Kanang may silingan din na, kanang nagabagi sa barbecue, kanang fried chicken ba? Kanang tabang pagkukot, kung na sila pagkukutin ako, bugatan sila kay, nagdikat ko nito, tagaan mo kag fried chicken. Hindi, joke lang. So kanang bang silingan, kanang concern ka ba? Kumusta ka karon, may buntag, kapagkita na siya nga concern ka sa imong silingan. Dili, sa atong pamilya sa church, concern ba ka na, ba kay kanang, saan na napunisip ko, ano na napunong, ba? So ayun po na isuot.
So usa gid nga man usa gyud ta. Because a church that pleases God is a unified church. So magkaiusa gyud ta. So that's all for now. Wala joke pa. So naay butang nga kanang hate gyud kay sa Ginoo. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Usa man, a false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community. Naamgi mga tao yun nga, kusog kayo mo, hatag ka na magkagubot sa community, even sa church, sa family. Naging mga tao yun, ano yun, muna nga, the Lord hates sa mga tao yun, nag-conflict o, nag-stir up o conflict ba, pag siya hinungdan na nung sa away. Hanap namin, mga tao na, di ba, imbis nga mo'y muhuksay, muna no'y hinungdan nga mag-away, di ba? So, kapag pagkaginikuan, kaya kuhan na kayo ka. Ngiiksulti ko dito. Lagi, kikikuhan ko din. So, muna nagkakuhan-kuhan na noon ang ilang kuhan. So, muna nahitabo ba, nagkaaway na noon ang kuhan. Kaya kung nakuhan to nila, dito itong makuhan. Diba? So, muna yung kadalasan sa problema yun nga. Instead nga, ikaw mutabang sa musolve ang problema, ikaw na noon ang hinungdan, na muna nidako na noon ang problema. Tama ba? So, muna nga hit kay ni Lord yun ang kanina tawag kanang mustir up ng conflict sa community, even sa church. Muna nga, usabay buhato na to. We need 3 things. Okay, well, actually, 1, mga puro ni siya 1. We need 3 things to unite us in God. Usa man. Number 1, dapat tabala na to ang atong enemy. Dapat masayra na to kung sa iyang trabaho, kung sa iyang ginabuhat. Number 2 is 1 mission. Natay usa ka mission. The number 3 is 1 strategy. So magsugot ka sa 1 enemy. So para sa inyong usa ni come up din sa imong mind, when you say 1 enemy. Satan. Diba? Satan ang atong primary good nga ano. Pero usahay ba actually pag wala ko nga message, dili na ba si Satan ang atong kalaban, ibin ang atong kaugalingon. So diba? So Ephesians chapter 6 verse 12 kana mo ning sa Bible na. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So ang tinuod nga itong kalaban mga igsuon, mugit itong nasa kangit-ngit. Ang mudaot, ang muguba yun sa relasyon, muguba sa atong kinabuhi. Muna ang atong kalaban. Muna bantayan yun nato ang mga pamaagi o sa mga pamaagi sa kalibutan. Kaya possible nga, kung dito kabantay nga, kanina actually, pangutanan ako ni Pastor Inate. Kung Pastor nga, pwede ba gamiton sa yawa ang pagkabuutan, pagkamatarong? Pwede. Kung ito lahat kayo mga buutan, di ba? Mga buutan ka, ayo, ganun mga artista ba? Kami mga artista mong doon. Mga buutan yun kami sa mga tao, di ba? Tayo, So siya, sa'yo, mga Korean, di ba? Kapag tingala kapag naa sila sa ilang private life nila, natin sila mga karakter po dili maayo. Muna usay, ginagamit sa kalibutan din ang matarong para mawala ang atong focus sa Ginoo ba? Muna nga, ang muna hinungdan, nga no makita na din mo ang differences sa imuhang katrabaho, sa imuhang sa church, sa family, kaya makompare naman nimo dayon sa uban. Muna nga, we need to be careful so unsay pamaagi sa kalibutan, unsay pamaagi sa yawa sa atong kinabuhi nato. For our struggle is not against flesh, kaning namo tay mga struggle gid sa unod, pero ang ato ang battle gid kaning yung sa spiritual nga aspeto sa kinabuhi. Si Satan gid pero hindi gid siyang nagapangitang pamaagi gid ni katantanan gid. Magapos gid ta sa kangit gid sa kalibutan. Muna ginako bitaw na nga dahang uban mga Christian taganing dili magkasinabot sa usa ka ministry kay uban usa ko sa young people di magkasinabot kay ang isa ng TikTok, diba? Grabe mo kumagi sa kalibutan TikTok. So kanang TikTok di ay naimbento na siya I don't know kung mali ko pero muna ako nakita naimbento di ang TikTok tungod kay gusto gyud sa TikTok yun nga makuha gyud ang imuhang time. Ang time mo ba? Ano na kay time ka puro lang ka TikTok. Kaya kung i-emphasize ka ng word ng TikTok,
Nabase na, nakuha na siya sa orasan. Ibang orasan, tik-tok, tik-tok. Hawak mo ang beat. Mura pagminta mo rin sa undigo pa. Siyempre mga unbeliever mo. Ganun sa una ba, Pastor ay kanino Pastor, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Puro na hawak ang beat na ni. So, daghan kayo o pamagi ang kalimutan yun. O gusto ko niya, for example, kini, City Grace. Mag-1 year na magita. So, ang goal ni Satan ginani is, di kita maka-out of 2 years. So, mangita isa pamaagi yun, nga gubon yun. Ang atong relasyon, gubon yun niya. Kaya mo tingin sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. What does it mean? So, atong emphasize na. Steal means, ang enemy, Satan, ang iyong mission is to steal. Steal what? Steal, joy, peace, and purpose. Kawatang yun ni Satan. Kill, relationships, potential, and dreams. Mo ginitrabahon ni Satan sa atong kalabay. And number 3, destroy means, destroy faith, hope, and unity. So mo gina ang trabaho ni Satan, bukon yun niya. Pangita sa pamaagi, buhaton ni tanang buhaton niya para magbuba yun. Even especially ang atong pamilya. Kaya mo gina ang isa sa mga target ni Satan, ang family. Namo mo pa ingon ni Rebecca Lons, post niya sa Instagram. Ingon si Rebecca Leons, kung kailan man na, sa ingon siya nga, we fight because we have an enemy who wants to divide what God united. United. So, grabe gid si Satan gid ang atong kalaban. Wala gyud siya lain nga goals sa kinabuhi iyang mission. Mao gyud ang i-divide gid niya. Then, next, ingon pa niya, the enemy wants division. So, ang atong kalaban gid gusto gid division, kata-kata kita. Kung bitong pati daghana og religion karon. But God invites us to fight together. For what? For love, family, and truth. Ngayon pa siya, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kay nindot kaayo, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Gusto mo sa Ginoo gyud nga magkayusa ka, tama? Bahala na ng imong view din sa politics, it doesn't matter as long as magkahiusa ka diya sa Ginoo. So we need to fight the enemy. So ito una gani, we need 3 things to unite us in God. Number 1 is, we need to know atong enemy, one enemy. Number 2, one mission. Sa atong mission? Matthew chapter 28 verse 19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So ato nang i-emphasize is one mission is to make disciples of all nations by proclaiming the gospel or by sharing the gospel of Jesus Christ, baptizing new believers in the Holy Spirit, and teaching them to obey His command. This mission focuses on sharing the message of salvation, bringing people into relationship with God, and nurturing their spiritual maturity. So there's only one mission nga gipabuhat sa Ginoo sa tuwa. Kaning Matthew chapter 28 verse 19, same system, same method, different lang ang ato ang different ang ato ang gospel and hope. Pero ang goal ni Jesus gyud nga tanang tao gyud mubalik gid sa iya. Ang tanang tao magkaroon ng relasyon gid sa iya. So ano ibig sabihin nito? Yan, para mas i-emphasize ito mas dali. Number 1, one mission is evangelism. Evangelism means sharing the gospel to those who are lost. Mura na siyang ano ba? Beggar telling another beggar where he found bread. So kung ang beggar, kasi kanang beggar gani? Makilimos. So ang mga kalimos, kung nakita siya tinapay, i-share po niya sa iyang kauban po nga, mangilimos, kung asa siya nakakuha o tinapay. Tama? So the same thing sa evangelism. Kung asa ni mo nakaplagan ng kaluwasan, sa unsang pamaagi ni mo nakaplagan ng kaluwasan,
na-receive din mo ang gospel, na-receive din mo si Jesus Christ, kung kaya nag-share sa imo sa gospel, the same thing po sa mga output imong kaila, sa imong family, sa imong friends, sa imong mga relatives, sa imong classmates, sa imong mga katrabaho, the same thing po kung saan nadawat nimo, mo po imong i-share ngadto sa uban. Kaya naman, remember na ko sa undi group, si Brother Dennis, nasa yung friend sa Pepsi, ingon siya nga, nasa yung makabok friend, actually mo ito yung goal na mag-ina-pray na mo karon nga ma-appeal na mo sa small group or masira na mo sa gospel. Kaya naging siya nga, nakabatik siya kaluoy. Kana na bitaw, kana makita nimo mga tao nga walay Jesus sa kinabuhi, nya ikaw happy ka, malipayon ka, nagkaiusa ka din tanan. Nya na mga tao din nga wala din naka-experience sa tinuod nga joy ba. Din ang Ginoo nag-expect sa tuwa nga mo share ta sa ilaha. Muna kung wala kay pagbati nga kaluoy, muna yung nga prone gyud ta sa being selfish. Prone gyud ta. So muna nga kung ikaw kung usa ka beggar manglimos, pagkakita niya sa tinapay, niya ikadalog niya sa uban. Naglisod na gani sa iyang kadalog pag yun. Sumuko na ba? Ang gusto sa Ginoo ba nga? Kung nakapaga na to ang kaluwasan, gusto sa Ginoo nga i-share po nato dito nga to sa uban. Muna karon 2026, nalipay dito sa akong heart ba nga desire bitaw nga mo share din sa gospel. Sa basing unsa nga mga circumstances, basing unsa nga mga event, sa unsa nga mga occasion, birthday, usa pa karon o one-on-one, mo share dito sa gospel. So, kumusta man mo? Nakashare na mo gospel sa inyong mga katrabaho? Sa inyong mga classmates, nakashare na ba mo? Nakashare na mo sa inyong faith? So, sa katong high school ko, fourth year high school ko, nagkaroon kong desire na mo share sa gospel sa akong mga classmates. One-on-one yun, sakto na gino, nag-share kong gospel. So, hope may nanak ko na nga ito ang atong life. Next is discipleship. Teaching and training believers to follow Christ, teaching and live according to His ways. Kung bitaw natin small group, discipleship small group, kay gina-build up ta, gina-train ta as a follower or as a believer of Christ. Kaya mo po na ang ato ang way po nga para po maghangin po ta in the future. Muna nagkaroon tag small group, muna nagka-disciple ta. And next is worship. Gathering together to glorify God Father. So muna itong ginabuhat karon ang pag-worship sa Ginoo. So what's ang atong mission na to? Atong one mission is to share the gospel. So ang pangutana karon, are you willing to share the gospel? Rate 1 to 10. Naana ba kayo nunahan karon nga tao nga gusto mo share sa gospel? Wala. Sige, okay ra gyapon. Basta yung sunod na karon na. So kung nakanununaan karon, for example, ang akong body karon kay duol kay Samoa, among Parente Society Papa. So mo to gina-pray nako nga hopefully nga ma-invite ako karong Sunday sa atong anniversary. So kung ako invite nga lain pa nga mga friends, makaila-kaila ra pod. So why not kung unahon ako akong pamilya, di ba? So kasi sila ang akong priority gid akong family sa side ni Papa. So muna nga kung naagi tayo heart good desire nga mo share sa gospel in any circumstances sa atong family, share na to. Ayaw ka ano. Be bold in Christ. So to number 1, 3 things to do to unite us. Number 1 is one enemy and one mission. Natay one mission. Next is one strategy. Sa basketball, na-remember na ko dati sa 60th anniversary sa Things to Come mission, during sa basketball game, sa among semifinal, ang score is dikit lang yun kaayo. So nag-tie with me sa 3 seconds, nag-tie sa score sa kalaban. Ang kalaban mo ito is Visayas, taga-Visayas, taga-Bohol, taga-Cebu. So sila ang nakalaban sa semifinal. And then 3 seconds na lang, ang score is 85 all, siguro to, kung F5, kung sinalintan ako. So, tie score me in 3 seconds. So, naaming strategy nga gibuhat para maka-score me to win the game. So, karon ang goal is, ang strategy is, mahatag sa ko ang bola kay para matira na ko ang bola for 3 seconds. So, we have this strategy. So, muna buhaton nimo, ikaw ang mugawas. So, ikaw ay nana. So, para madaog yun nga dula ni. So, moto, na-screen tanan, nabuhat, na-execute tanan ng plano. Strategy, ibuhat, na-execute tanan. Pag-execute, pagtawag ko na ako sa pula, bantang gamay, pagtira na akong tres, grasya sa Ginoo.
pindi mi. Dinadaog mi, kinasulod. Ano ba? So, kung naay strategy, kung naay plan yun, mahimo kung madaogon ang team. Amen ba? Kung kitang tanan sa church, natay strategy, may mga madaogon yun. Kung mapakita gid nato si Jesus sa mga tao nagapalibot sa tuwa, kung naataning ang strategy. Usa nga strategy? John chapter 13 verse 34 to 35. Everybody, let's say together. 1, 2, 3, go. A new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another. Love ba na to ang matagasan? Tinuod to, love ba na to ang matagasan? Na-practice ba na to ang love? Kaya kung ang logo gani buaya nga isa ra ang ngipon sa sanina, siguro sa sanina, kung na nakutang nga buaya, kung isa ang ngipon, sama na siya. Isa ang ngipon nga buaya, sama na nga brand. Tapos dili kay isa ra ngipon. Crocs lang, Crocs. Pero kung kompleto ang ngipon, tulo ka buk ngipon, kanang sana siya. Tulo ka ngipon ano? Tulo ka ngipon, di ba? Kung tulo ka ngipon yata ang lakos, di ba? Pag makita nimo gani ang logo nga buhaya, nga tulo ka buk ngipon, lakos na siya. Tama? So kung makita ka brand gani nga ang logo check, ibig sabihin United Homes. Nike na siya, di ba? So makita ka gani logo gani nga kaning sa man logo nga kanang UA basta kag UA usa man na pag makita ang logo nga UA United African Under Armour, diba? So makita kag mga logo nga brand sa sanina gani, makita ka nag pag-check ka na Nike na, diba? Makabalo jud ka, maka-identify ka dayon. Onya kung makita kag L tapos V, Loving. Louis Vuitton, di ba? So, nagkan kayo, mga brand, mga mahatag na brand karon, di ba? For example, makita ka ang logo sa relo kay na ay R, di ba? R. So, di ba? Rolex, di ba? Kanang kita kag word nga na ay crown Rolex na siya. So, siyempre, di ba? Gusto gid ipakita gid nga naka Rolex, di ba? Pakita gid mo yung brand sa relo, di ba? Di ba tatong sabi to ka nga usa ka kanang customer ba nagpalit siya og kanang kamatis ba? Tapi ni kamatis. Ano kinahanglan yung kamatis? Kaya yan kamo tayo puro di sing-sing, mag-good sing. Ano yung kamatis? Ano yun? Ano po, hindi na po tag-gis. Kinahanglan ganyan. Yan na po yung ngipon na po ni gold. So ipakita ko na. So yan na ba? Brand ba? Natin mga gusto ng brand, ipakita na ba? Pero kitang mga Christian, kung saan may brand na to as a Christian? Kung saan brand na to? Kabalo yung sila kaning Christian yun eh. Sa? Tinood? Love. Muna tinuod nga brand sa Christian. Kung naay flag ang Pilipinas, naputay flag Christian. Dili lang katong Christian nga white, blue, and cross. Kitang Christian gid ang brand gid nato. Love gid. Muna ang problema lang kay wala nato na practice na sa church. Kung na-receive nato ang love ni Jesus, mo pud ang love nato nga ipakita nato sa uban. Tama ba? Mabitaw nga usahay na may uban nga, pastor maglisod naman ko love sa akong katrabaho. Maglisod na kong love sa akong asawa. Maglisod na kong love sa akong mga anak. Naglisod na kong love sa akong community. Naglisod na kong love sa akong mga relatives. Na-remember na ko is nga ang example ni Pastor Peter Tansi. Mura ka ng host bitaw. Kanang host, gigamit ito kung maglinggo ni host. Kanang host ba? Ang host, dili na siya mo ang source sa tubig. Tama? Ang host, dili mo ang source sa tubig. Ang source sa tubig yun, para magkatubig ang host, mo ang gripo. Tama? Ang gripo. So mo na nga, kung maglisod na ka og love, kinahanglan nimo ang source sa love. Mayon tansi nga, kung di na nimo mapakita ang love, gamitan ang love sa Ginoo. Unang maglisod ta og love sa atong mga katrabaho, sa pamilya, kinakita mo guna to always ang ilang mga mali. Nakita na to ilang mga differences. Pero kung nakita na to ang brand na to as a Christian, ang love, maging sino ka man, mamahalin kita. Yes. Amen ba?
Sa family, sa mga struggle na ako before sa family, ang pag-love yun. Kaya ako, naanan mo nga ako rin isa, like suon. Muna ako mga mangod sa una, mag-blackboard ko, kanang kulit kayo, kaya naanan mo ako rin sa for 12 years. Ako rin isa kay adapt mo ko sa akong auntie. So, maglisod ko, kusiun ako, akong kay, wala ko naanan naging nanalig suon, nga nakaubaran ako sila ba. Pero nasabtan ako ang love ni Jesus. Ito na ako naging yung developed love sa akong family. Even sa community, even kaninyong tanan na katulog na mo, pero lahat kaya pang kita mo. Feeling nga mo lingo-lingo na, lahat kaya pang kita mo. Di ba? So inana ang love mga igsoon. Muna ang strategy. Kung gusto na ito ma-share ang love, ang gospel, ang kamatayon ni Jesus Christ, makita na ito ang love concern sa ibang tao. Pag naay naghinahanglan ng prayer, ang buwan. I-care. Muna importante din na. Because loving one another is the fundamental bond that creates and maintains unity in the church. Kung walay love sa church, mabungka kita. Because unity, read this together, unity, really 1, 2, 3, go. Unity is not about everyone being identical, right? It is about diverse people staying joined together through shared commitment to love. Ang pangutana, committed ba ka na mulab sa imong kauban karon dinhi? Sa imong family, sa imong community, are you committed to love? Amen. And over all these virtues, sa tanan ani nga virtue, sa kini Bisaya ning virtue, it's like a trait, character trait, pamatasan, put on love, which binds them all together in perfect unity. So kung naagod ay love, no? Kung maginugmaay lang kita, ang Pilipinas, kung maginugmaay lang kita sa matag usa, magkaroon magitag unity, di ba? Mag-away-away kung sa ang politics. Muna nga, sa una katong election, nagkaway-away pa ang mga relatives. Karon kay nagka-problema na ang unity, nagkabati na po ang mga relatives. Di ba? Nagkabati-bati na yun noon. Kaya usahay mga good natin, mga panibigan natin, mga prinsipyo sa kinabuhi. Pero if we Christian, nasabtan na ito ang atong brand, nga ang love, buogin ang nag-bind sa atuwa sa Ginoo, kung na mo bind sa atuwa sa uban. Now, okay, mabasa ba ninyo? Okay, pwede ito basahan ito na, last na lang yun. Basahan ito tanan. A church that pleases God, 1, 2, 3, go! A church That pleases God is a unified church, while being a unified community is not an easy thing. We can work toward this goal by leaning into God and loving His message, His mission, and His people. For our discussion sa atong small group, on a scale of 1 to 10, how difficult it is for you to find common ground with people who are different from you, and why? And number 2, what are some practices you've tried to help you feel closer to people who are different from you? Ay kabala ka natin Bisaya. Yan. Sa sukod nga 1 to 10 ay English na gapon. Sa sukod nga uno hangtod sa Gs. Unsa kalisod alang kanimo ang pagbangita og common nga punto sa mga tawo nga lahi kanimo? Oh, ngano? Number 2, unsa ang pipila ka mga practice? Grabe no, bisay ka ba practice? Unsa ang mga pipila ka mga practice nga imong gisulayan sa pagtabang kanimo nga mubahati nga mas duol sa mga tawo nga lahi kanimo. Pwede ba sa English? Ay sa English, so you want to English? There's no problem. So, on a scale of 1 to 10, how different is for you to find common ground with people who are different from you, and why? What are some practices you try to help you feel closer to people who are different from you? Ngayon, so on. Gusto sa ginugid nga ma-united ta siya. Amen? So we need to embrace differences. Ang gud ilalahigit nga mga attitude, character, embrace na to na. Love, be patient, kana bang masinabtanon, kung makaya lang pagsabot, sabta na lang yun. Diba? So kaya naman gusto sa Ginoo nga magkayo sa kita. Di gusto sa Ginoo nga magkawatak-watak ta. Gusto sa Ginoo magkayo sa ta. Shall we bow our head and let us pray? Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagbaon ka na mo. Pinagi sa imong love na gibuhat ka sa cross sa Calvary. Lord, we don't deserve your love. We don't deserve the grace.
But thank you, Lord. Ngayon mo ang ipakita kita sa mga Lord God, even in our imperfectness. Na yung mga time, Lord God, na aming mga failures sa kinabuhi, na aming mga kakulangan, na aming mga attitude Ginoo nga dili maayo, Lord God. But instead, Lord God, imo gyud kami gilove. Ipakita nimo na, Lord God, sa mga Ginoo para gusto ko nimo, Lord God, ipakita ko na nga ngadto sa uban, sa mga tao nga dili, ang mga tao nga unlovable, mga tao nga dili deserve pud sa love Ginoo. But Lord, gituluan mo kami karon, Lord God, to unite us, Lord God. Ipasabot mo sa mga, Lord God, tinuod na mga brand, mo gyud ang pag-love. I pray Ginoo Diyos nga ma-practice na mo, Lord God, ang pinagsinabtanay, paghahiusa Ginoo niya kanimo. And I pray Ginoo Diyos nga mas mo-grow kami, o mo-rely kami always sa mga Ginoo. And i-bless kining City Christ, Lord God, i-bless ang among community dito sa church. I-bless, Lord God, matag-usa ka na mo, nga magigugmaay kami, magsinabtanay kami, maging patient kami, magtinabangay kami Ginoo Diyos sa panahon nga naay may kauban nga mo madapa, magtinabangay ni Lord God nga tabangan sa nga mo ipataas Ginoo. Lord, tuloy kami sa kanuna, Lord God, nga may magigugmaon o magkaroon ng unity, Lord God, sa kanuna. Bless our nation and bless ang pakinag-iusa sa among nasod Ginoo ipinagkalibutan. Mabot ang panahon, Lord God, mabalik ka. Usakon ng kaming tanan. Salamat, Lord God, sa imong pag-love. Salamat, Lord God, sa imong gibuhat sa mga kinabuhi. Among gibalik ang tuog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Are blessed. Yes. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. No more fears, you dried our tears at the feet of Jesus. Grace abounds to all of now at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Yes, Lord. We cry, holy, holy, Father God. And the reason why, Lord God, nga namin karoon din gusto na mo i-honor ka Ginoo, i-worship ka, Lord God. Good kay isa sa mga putang, Lord God, please, makapalipay sa imong Ginoo ang among ginabuhat. Dili lang every Sunday, matag-adlaw Ginoo sa among pag-worship at kanina. And Lord, thank you for this day. Thank you for reminding us, Lord God. Thank you for the presence of everyone na nakakaroon din. And I pray, Ginoong Diyos, and hoping, Lord God, that you are blessed. And masapta na mo, Ginoong Diyos, na gusto mo, Lord God, na magkahiusa kami. Diya kanimo. Pag sinaptanay, kung pagigugmay. Lord, ang pag-ampo, Ginoong Diyos, sa matag-usa ka na mo, bless ang mga family, Ginoo. Bless, Lord God, na magkahiusa po sa mga panimalay. Mapakita na mo love, kita na mo acceptance, Lord God, sa lanlain ng mga character, attitude, Lord God, sa mong family. Masaptan na mo, Lord God, pinaagi sa mong pamilya, Ginoong Diyos, ang pagigugmay o ang pagkahiusa. And I pray, Ginoong Diyos, nga i-bless, Lord God, ang mga student, i-bless na, Lord God, silang pag-eskwela, Ginoo, nagkaya sila kaalam, Lord, sa ilang pag-eskwela, maging honest nila, sa ilang mga ginabuhat sa school,
And I pray Ginoo mo sa blessing Lord God sa ilang mga classmates, sa ilang mga teachers. I pray Ginoo Dios nga magkaroon sila og pakita og love sa ilang mga classmates Ginoo pinagi sa love of Jesus. And I pray Lord God sa among mga kaubanan dinhi nga nagtrabaho, I pray Ginoo Dios nga i-bless nimo sila Lord God sa ilang pagtrabaho Lord, nga ilang usog, gikinahanglan wisdom Lord God sa mga trabaho ng Ginoo. Wani sila amahan, gihay sila Ginoo, i-bless sila Lord sa ilang mga pamilya po Ginoo Lord God. May magkahiusap po sila Ginoo Dios sa ilang mga katrabaho ug mapakita nila ang love pinagi sa love ni Jesus Ginoo. And I pray Lord God sa mga negosyo, I pray Lord God nga ikaw mag-bless Lord God sa ilang negosyo Ginoo Dios nga mas mulago pa Lord God ang ilang mga negosyo Ginoo ug maging honest ug maging lovable Ginoo Lord God sa ilang mga customers. And I pray Ginoo Dios nga padayon ka Lord God sa panalangin po Lord sa among mga source of income pa. Ikaw Ginoo Dios magapanalangin amahan sa among mga pananom, mga kaigsunan Lord God nga napud sa mga problema sa balatian. I pray Lord God for healing, provision Ginoo Dios sila mga kinahanglan Lord God para sa ilang mga balatian. I pray Lord God nga i-bless nimo ang City Grace, i-bless nimo mga tao nga nadinhi Lord God nga magkaroon kami love, unity Ginoo Dios. And we pray Lord God for the coming anniversary Lord God next Sunday. We're praying Father God na sa among mga invites Lord. We pray Lord God na ikaw magka-intervene sila makinabuhi Lord God na pinagis yung mga pulong Lord. Masabtan nila Ginoo ang kaluwasan. And I pray Ginoo Dios nga ang mga invites Lord God, hopefully Lord, we're praying Lord God na ikaw tandog sila makasing-kasing. Mag-open silang heart Lord na makauban mo sila Lord God karong next Sunday as we celebrate our first anniversary. Thank you Lord God for everything you've done in our lives, Father. Among ibalik yun ang bungong himaya kanimo lamang. And now the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, both now and forever. Amen and amen. 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 Blessed Sunday, everyone.